Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo ba tayo naroon, maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, mga tambay. Ito pong nag-iingay at talagang suportado po ng mainstream media. Ito pong napakarami pong issue, mga kabayan. Isang damukal po issue nito at iskandalo. Pero ngayon po ay nagpapakabayani pa yata at nagpapakahiro, mga tambay. At hindi pa raw siya handang magpatawad. Hindi pa raw niya kayang patawarin o handang patawarin ang dating Pangulong Duterte. Ang tanong, handa bang patawarin ka rin ng mga Pilipino sa ginawa mo mga kabalbalan issue? Dahil itong tao na to ay may issue po sa pulburon. Mga tambay, may issue po sa iskandal ng kanyang pagkatao. At marami rin pong issue na korupsyon sa ating bansa, mga kababayan. At may issue rin po ito na sumusuporta sa mga kaliwang grupo. Handa ka bang patawarin ng mga Pilipino sa tingin mo? At napakarami po natin na ibabalik tanaw dito po sa tao na ito na dati pong senador at at siya po ay nakulong dahil sa issue ng pulburon at napakarami pang iba, mga tambay. Pero ngayon, siya po ay nagpapakabayani po yata, mga tambay. Parang wala po siyang ginawang mali sa ating bayan at parang hindi po yata niya sinuportahan ang pulburon nung panahon na siya ay nanunungkulan. Hindi kaya dahil nagamit yata niya ito saan? Sa kanyang political career. Hindi kaya? Ibalik tanaw po natin. Pakinggan po muna natin itong senadora, mga tambay, na ubod po ng linis. Napakalinis, walang bahid anomalya sa kanyang pagkatao, mga kababayan. Pakinggan po natin. Hindi pa handa si ML Party List Representative Laila De Lima na patawarin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang pagkakakulong sa drug-related charges. May inihahanda ring legal action ang kampo ni De Lima. Tila hindi basta-basta palalagpasin ni ML Party List Representative Laila De Lima ang naranasan niyang persecution sa ilalim ng Duterte administration. Sa isang text message sa Bilyonaryo News Channel, kinumpirma ng kampo ni De Lima na magsasampa sila ng isang malicious prosecution case sa tamang panahon. Isa si De Lima sa mga pinakamaingay na kritiko ng dating Pangulo. Pinamunuan niya ang Senate Justice and Human Rights Committee hearing mula 2016 na siyang nag-imbestiga sa madugong war on drugs ni Duterte. Pero naaresto siya noong 2017 dahil sa 3 drug-related cases na isinulong ng 11 kongresista. Pinamunuan ito ni then House Speaker Pantaleon Alvarez, isang malapit na kaalyado ni FPRRD. Matapos ang halos 7 taong pagkakakulong, nakalaya si De Lima at tuluyang napawalang sala taong 2024. Ang tanong, handa na ba siyang patawarin ang tinatawag niyang chief oppressor na si FPRRD? I have already forgiven the rest, all of them, including the former Secretary of Justice. I've forgiven him already. And all those who aided, those who acted as handlers of these witnesses, and especially those witnesses, every one of them I've forgiven already, even though most of them did not ask for forgiveness. Only about 2 or 3 of them asked for forgiveness. But the president, the former president, not yet. I'm not ready to do that. Nitong Mayo, binawi ng Court of Appeals ang desisyon sa ikatlong drug charge kay De Lima at muling binalik ito sa mababang korte. Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni De Lima na unprecedented ang ganitong klaseng desisyon mula sa CA. It was perplexing to us that the disposition on the part of the Court of Appeals. In the first place, the very fact that the petition is filed by the Office of the Solicitor General was not dismissed. Yan po, mga tambay. Napakaswerte lang po nitong senadora. Dahil po ang naging Pangulo po ay may issue rin po ng pulburon. May issue rin po ng tawas. May issue rin po ng coke. Kaya po yata nagkaamo yan. Hindi kaya sila nagkaamo yan? Dahil ang issue rin po nito ay pulburon. Hindi po ba?
ibalik tanaw po natin. Ito po, galit na galit po ito sa human rights. Dahil isa po ito sa nag-imbestiga raw sa napakadugo raw po ng pagsugpo ng pulburon ng dating Pangulong Duterte. Ang tanong, gaano po ba karami yung sinasabi niyang madugo? Di po ba? Ipinakalat po nila yan ng mahigit 30,000 daw po. At wala naman po silang mapatunayan na 30,000. Pero po nung panahon po niya na siya po yung DOJ Secretary, mga tambay, gaano naman po karami ang natsugi nung panahon po niya na sinasabing galit na galit po siya dahil hindi po nakakakuha ng human rights, mga kabayan. Galit na galit po siya, di po ba? Eh di, tingnan po natin kung gaano po karami nung panahon niya po. Dito po sa sinasabing kung gaano karami nung panahon niya ang natsugi at bakit hindi niya po hinanapan ng human rights, mga tambay. At hindi niya po inimbestigahan. Diyan po tayo magtataka. Pag panahon niya, malinis. Pero ang numero ang magsasabi, Pax ang magsasabi. Ito po, anong panahon niya. There were 85,878 recorded killings. You were the Justice Secretary during the Aquino administration. Why did you not investigate these killings? Nagisa nga ng gusto ni Senador Jingo Estrada ang dating Department of Justice Secretary Laila De Lima under Pinoy administration sa pagdinig sa Senado dahil mas malala pa pala ang patayan noong kanilang panahon. Pagsisiwalat pa ni Estrada, umabot sa mahigit 85,000 ang napaslang at karamihan sa mga ito ay biktima ng mga adik kumpara sa panahon ni PRRD na puro adik naman at durugista ang napaslang. Nanggagalaiti nga si Estrada dahil walaan niyang ginawang investigasyon si De Lima na nooy siya pa ang sekretary ng Department of Justice at puro lamang kapalpakan. Nakita niyo po mga tambay kung gaano po siya kagaling na lingkod bayan. Sa panahon niya po ay 85,000 mga tambay. Recorded po ito na napakarami pong natsugi. Napakaraming biktima po ng masasamang tao. Kasama po mga addictus. At kasama rin po mga NPA diyan. Hindi po ba? Mga kriminal. 85,000. Panahon po nila yon ni Pinoy. Pero wala pong yaw-yaw dito ang sinasabing human rights. Wala po. Dahil kakampi nila eh. Pero sa dating Pangulong Duterte, ang mga sinasabing natsugi ay puro masasamang tao. Samantalang sa panahon niya ang mga natsugi, karamihan po yung normal na tao. Dinidisgrasya ng masasamang tao. Hindi po ba? Yan po. Dahil dinadala niya yan dyan eh. Pero ibalik tanaw po natin yung history niya kung bakit po siya nakulong. Diyan naman po natin na ibalik tanaw mga tambay. Ito po. Unahin po natin itong mga ebidensya po kung paano niya po ginamit ang pera daw, di umano, yung pulburon, kung saan niya po ginamit para po itong pera na ito ay gamitin niya sa politika daw, mga tambay. Pero karamihan po rito ay tsugi na. Tsugi na po. Katulad po nito, tsugi na po ito. Ito po, si Sebastian. Pakinggan po natin si JB Sebastian. Ibalik tanaw lang po natin. Si JB Sebastian. Sumalang na sa wakas sa ika-4 na pagdinig ng House Justice Committee si JB Sebastian, ang tinuturong sentro ng operasyon ng iligal na droga sa Bilibid ng Justice Secretary pa si Senador Laila De Lima. Tulad ng ibang inmate witness, binigyan rin siya ng immunity ng Kamara. Mabilis na tinanggi ni Sebastian na asset siya ng gobyerno tulad ng sinabi ni De Lima. Tumistigo si Sebastian na siya mismo ang nagbigay ng pera kay De Lima noong January 8, 2015 sa opisina ng hepe ng Bucor. Nung paalis na ako, sinabi ko kay Secretary De Lima, ma'am, may bigay ako sa iyong pera, paano to? Kay Junel ko bayabot. Sumagot naman si Secretary De Lima na hindi ko kasama si Junel ngayon, iwan mo na lang dyan. Si Jonel Sanchez umano nagsimulang maningil ng pera sa kanya para kay De Lima matapos siyang maiwan sa Bilibid nang malipat ang Bilibid 19. Sa kanyang opisina sa Bilibid TV3, binibigay umano ni Sebastian kay Sanchez ang pera para kay De Lima. Ilang araw bago magpasko nang magbigay siya para sa kampanya ni De Lima. Kinabukasan, tumawag sa akin si Junel at sinabi niya na, pare, may kakausap sa'yo, naka-loudspeaker ka. May narinig ako sa kabilang linya ng boses ng babae, nakaboses ni Secretary De Lima. At sinabi niya sa akin na, JB, Merry Christmas. At sumagot naman ako na, Merry Christmas din po ma'am. Natanggap niyo po ba ang regalo ko sa iyo?
At sumagot naman si Secretary na, yes, JB, Merry Christmas. Suma total 10 milyon Nakita niyo po, meron po yan. Kumukolekta daw po, di umano, ng pera sa Bilibid dahil may gawaan doon ng pulburon. 10 milyon, mga tambay, ang unang pamasko. Tinapat pa po ng Christmas, mga tambay. Pamasko. Dahil po gagamitin sa politika, mga kababayan. Tsugi na po yan. Tsugi na. Yan tao na yan. Natsugi na po yan. Ito pa po, mga tambay. Ito pa po yung isa. Ito pa po. Si Colongco, mga tambay. Si Colongco. May telephone number pa yata ito ni De Lima, mga tambay. Napakabuting tao po talaga ni Senadora. Dating Senadora, ngayon ay congressman. Bakit mo naman naipasok yan samantalang yan ang pinakabawal sa loob ng Bilibid? Ay, siyempre po may paspas po tayo sa Department of Justice ni Secretary De Lima po. Paano ka binasbasa nun? Dahil po doon sa security po niya, ang kausap ko at isang bisis ko po nakausap po si Secretary De Lima sa phone po, isang bisis po. Nakausap mo tungkol dyan sa Opo, pagpasok may ng number, BIR? may number po. Saan yung... At tagal-tagal kong hinahanap tong number na po dahil mula ni Red po kami sa maximum, mabuti na lang nakita po sa aking pinsan. Anong papel yan? Ito po ang number po ni Secretary De Lima po. Paano mo nakuha yung number na yan? Noong January 2nd week 2014, yung may instruct na po siya nga siya magbe-break sa transaction sa Shabu. Sabi ko, siyempre nagduda po rin ako, imposible, sekretary. Tapos ganun, siyempre, sabi ko, Junel, sir, pwede ba makausap saglit po si sekretary? Okay. Bago yun, ano yung number na nakalagay dyan? Basahin mo ng malakas. Teka ma. Yung mata ko. Mababasa mo ba yan? 0917 842-1831 po. 18 or... 19 pala, sorry po, Your Honor. 842-1931. 1931. Opo. Sinabi mong yan ay... Paano mo nakuha nga ulit ang cellphone na yan? Bigyan mo ko cellphone. Hindi. Sino nagbigay sa iyo yan? Paano mo nakuha yan? Ito po, ganito po yung ano. Paano Yung pagsabi, gusto ko lang malaman, i-confirm at nagmula nung 2013, October, nag-umpisa na po ko nagbigay ng 3 milyon kinukuha po ni Jonel sa aking talent manager ng banda. 2013. 2010, doon ka nag-umpisang magbigay ng quota kay Secretary De Lima ng 3 million per month. Opo. Okay. Tapos, nung hindi ko... Nakita niyo po, mga tambay, quota every month. Dahil dahan doon po ang gawaan ng pulburon nung panahon po siya ay secretary po ng GOJ. At siya po ay tatakbong senador ng mga panahon na yon. Hindi po ba? Kailangan po mag-ipon ng mangolekta, mag-ipon ng panggastos. Dahil alam naman po natin, pag tumatakbo ka senador, ay talaga pong magastos. Daan-daang milyon po ang ginagastos dyan. Hindi po ba, mga tambay? Yan pong mga testigo na yan, karamihan po bumaliktad dyan. Pero meron naman po hindi bumabaliktad, mga katambay. Meron po hindi bumabaliktad na testigo. Katulad po nito, ito yata, pinagpahinga na rin po yata itong testigo na ito, mga tambay. Ito po. Ito pong testigo na grabe po. Ito po yung testigo, mga tambay, na nagsalita po noong mga nakaraan. Wala na po yata ito. Hindi ka... Well, ito, kasalukuyan, nagtatago pa rin, paiwas-iwas. Dahil up to now, hinahanap talaga ako ng tropa ni Senator De Lima para bumaliktad. Na-surprise ba kayo na dalawa ng testigo laban kay Senator Laila De Lima ang nagpahayag na pag-atras sa kanilang testimonya, sir? Actually, 3 na silang bumaliktad eh. Okay yun. 3 na sila. Ano masasabi niyo doon, sir? Well, actually yan para sa akin kasi, at ito naman talagang katotohanan. At kahit sinong tao naman na testigo, malagay sa katayuan namin, ganun ito, mahina-hina ang paninindigan mo. Talaga ganun mangyayari na atras ka. Paano yan kasi? Pinabayaan kasi sila pinabayaan kami ng Department of Justice na ang
pangako sa amin noon, before kami magtestigo, kami susuportahan. Isisecure nila yung safety namin, including our family. At kung ano yung kahilingan pa namin para sa kaligtasan namin, kanilang ibibigay ito kaagad. Pero so far, Yan mga tambay. Kasi po napabayaan na po nung pumasok na po yata ang binagoong Pilipinas, napabayaan na po sila ng DOJ. Wala na pong suporta. Lalo-lalo po yung mga testigo po ni Senadora Laila de Lima o ni Congressman Laila de Lima ng party list, mga tambay. At marami po ditong bumaliktad na. Di po ba? Dahil nga po iba na po ang humawak ng DOJ. Di po ba? Kaya po marami na po ito. Umiral na po rito una-una pera. Gumapang na po dito di umano ang pera. Dahil alam po nating marami silang pera. Hindi po ba? Hindi po katulad nito na hindi siya bumaliktad. Ito po si Colonel Jerry Valeroso. At ito po nawawala na rin po yata ito. Hindi na rin po yata makita ito. Si Colonel Jerry Valeroso, mga tambay. At meron po siya sinabi na marami na pong bumaliktad para po linisin. Linisin po, mga tambay. Para po linisin, hindi po ba? Ito pa po, tingnan po natin ito, mga tambay. Tingnan po natin. Ito po yung bumaliktad. Tingnan po natin yung mga bumaliktad. Isa po ito sa bumaliktad. Isa po itong drug lord. Mga tambay, napatunayan po ito pero bumaliktad na po. At ito po, nabigyan din po yata ng kalayaan. Kasama po ito. Marami pong nakalaya yung mga sangkot at tinutugis ng batas, di po ba? Katulad po nung dating mayor na Iloilo, si Mabilog, di po ba? Ngayon, malaya na. At ito pong isa na bumaliktad na testigo ni de Lima, mga tambay, mayor na rin po ngayon. Ito po. Pakinggan po natin ito, mga tambay. Si Kerwin. Mayor na rin po ito ngayon. Ibang klase. Bumaliktad po ito. Nasa lahat, humihingi ako ng, kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom, patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman at ang picture na yon nagkataon lang na pumasyal ang pamilya ko sa baybay at nagkita tayo at nagpa-picture ako. Yon ang ginawa nilang ebidensya. Ma'am, taos ko sa kaloob-looban from my heart, I ask sorry. Sorry talaga po, ma'am. Yan po, mga tambay. Humingi ng pasensya at puting-puti po suot. Kaya nga po tayo, ako po ay natatakot pagka po ang mga napakarami pong mga testigo na nagsusuot po, lalo-lalo senador o senadora. Puting-puti. Tapos magsasabi po na siya po ay walang ginagawang masama at walang ginagawang kasalanan. Ito pong tao na ito ay umamin po ito na talagang lulong po ito at napakatagal na panahon na ito po ay tumitira ng pulburon at ng tawas ng coke. Pero ngayon po, mga tambay, nagpatotoo siya na wala raw po kasalanan si Senadora o si Congressman Representative Laila de Lima ngayon. Mga tambay, nakita nyo po yun. Puting-puti ang suot ni Kerwin Espinosa, mga bayan. Nakita nyo po, ibinabalik tanaw lang po natin. Ito pong hindi po magpapatawad. Hindi raw siya handang magpatawad sa dating Pangulong Duterte at siya po'y kakasuhan pa niya. Pinagpaplanuhan at pinag-aaralan na nila, kasuhan pa ang dating Pangulong Duterte ng malicious prosecution, mga tambay. Ibang klase. At anong klase po ba, mga kabayan? Dali naman po natin sa korupsyon kasi may issue rin po siya ng korupsyon. Di po ba? Tapos dito po sa kanyang kaso sa Pulburon, merong mga hindi po bumaliktad na mga testigo at meron po mga bumaliktad dahil po yata sa pera. Dahil nga po iba na nakaupo. Tapos ang nakaupo ay may mga issue pa ng Pulburon, tawas at coke. Hindi po ba? Ito pa po, tingnan naman po natin kung gaano po katindi to, mga tambay, sa paghawak naman po ng pera ng taong bayan. At gigil din po ito sa confidential fund ng Vice President. At kailangan po i-impeach
Pero siya po, mga kabayan, gaano naman po kalaki ang kanya pong sinasabing mukha po yatang na-disgrasya ang pera ng taong bayan nung siya po ang humahawak ng pondo natin. Ito po, pakinggan po natin si Senator Marcoleta, mga katambay. Ito po yung report po ito. Ito po yung dokumentado. Nasa COA po ito, mga tambay. Talagang grabe po ito, yung ginawa po sa pera natin. Ito po, pakinggan po natin si Senator Marcoleta. 91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. Ano yung bidili mo yan? 2015 annual audit. Annual audit report. COA na yan, COA. Si dating senador at DOJ Secretary Laila De Lima, hindi pa sa senador, naging Justice Secretary siya. Noong 2015, di ba? Pero nung yung audit ng COA, 2015, annual audit, COA, 91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. 120 million unliquidated cash advance ng confidential funds. Unliquidated pa to. Samantalang iba, may pirma nga, may piatos nga lang sa pagkat kinocover. Pero ito wala eh. Walang resibo. Walang resibo, yun ang mas mabigat. Pero 120 million yung walang resibo, cash advance eh. Cash advance. Kaya nga pinoint out ng COA na may problema kasi unliquidated cash advance. 120 million. Nakita niyo po, mga tambay, secretary po siya noon. Isang damukal po na confidential fund. Cash po yun. Walang resibo. Di ba? Ano po? Nakita niyo po, COA na mismo nagsabi. Hindi po ba corruption yun? Yun ang talagang sigurado po si Senator Marcoleta na talagang corruption yun. Hindi po ba? Pero hindi po yan binabalita ng media. Basta nakatutok lang po sila sa mga Duterte. Duterte lang po ang masama. Pero sila po, katulad po ni Congressman De Lima, ito pong si De Lima, nakita nyo po, yung kanyang mga sikreto, yung kanyang mga karga-arga. Nung siya yung naging DOJ Secretary, isang damukal po ang natsugi. 85,000 po ang natsugi po nung panahon nila. Karamihan po yung normal na tao. Pero wala pong say po dyan ng human rights. Wala rin pong yaw-yaw dyan ng media. Hero pa, bayani pa nila ituring ngayon si De Lima. Ngayon, nung siya po yung humawak ng kaperahan natin, yung ini-issue nilang confidential funds sa Vice President, na ang mismong COA ay sinasabi na tama at may mga resibo ang Vice President. Ito, walang resibo. Cash advance pa. 120 million at yung una ay 90 million po yata. Nakita niyo po karami na pera. Pero, no say po dyan. Walang investigasyon dyan ng TRICOM at Quadcom. Wala! Nada! Nakita niyo po yung ginagawa po sa ating katarantaduhan ng media. Hindi kaya? Hindi po ba kampi-kampi sila? Hindi po ba? Napakabuti po ngayon ng tao nito. Issue. Ito pa po, yung sa kanya naman po sarili. Yung sa kanya naman po pagkatao, yung sa kanyang sinasabing yung kanyang personal, di ba? Yung kanyang love, yung sinasabing love affair. Ito naman po. Meron po. Pag-usapan po natin. Siyempre yung kanyang pagkatao naman po, anong klase naman po siya ang pagkatao niya? Mga kabayan. Ito naman po, mga tambay. Pero bago po yon, pakinggan po muna natin yung taong involved. Bago po natin. Kasi meron din po involved, yung driver. Ito po yung susunod natin. Pakinggan po muna natin si Dayan, mga tambay. Kasama rin po ito sa kolekta ng pere. Sino ang nagka-idea na maglikom lang pera para sa eleksyon? Ikaw o si Senator De Lima? Si Senator De Lima, sir. Inuutosan lang po niya ako. Ano ang pagkasabi sa iyo? Then sa unang pag-ano namin, sir, di kailangan mag-ano tayo ng punto. Ganun lang po ang sinabi niya, sir. Nung sinabi sa iyo ito, sino ang mga nilapitan mo? Sino ang mga kinontak mo? Si Mr. Kerwin Espinosa lang po, sir. Si Kerwin Espinosa lang. Sino pa? Wala na po. Yan, mga tambay, di ba?
Yung si Kerwin Espinosa, yung po yung naghugas kamay, parang si Judas. Humihingi ng pasensya. Pero yung mismong driver, nagpatotoo, na kinausap niya po ito para po sa sinasabing pera, makalikom ng pera, para sa kanya pong planong tumakbong pagiging senadora noong mga panahon na yon. Hindi po ba? Pero sinasabi ni Kerwin, naghugas kamay na po Dahil iba na po ang DOJ Secretary at iba na rin po ang presidente. Pumasok na po kasi ang binagoongan. Hindi po ba? Kaya nga po sila'y malilinis na tao na. Naging malinis na po sila, kaya nga po puting-puti na ang suot nila dahil sila po'y malilinis na. Mga kabayan, mula po nung pumasok ang binagoong ang Pilipinas. Ayan po. At pakinggan naman po natin yung kanya pong sinasabing personal life ng senadora. Ito po yung interview niya po, mga tambay. Pakinggan po natin. Dati ko pong bodyguard yon. Dati ko pong driver bodyguard na naging close naman po ako sa kanya. Tumutulong-tulong din naman po ako sa kanya financially. Pero hindi yung gano'n na magpapatayo po ng bahay. Opo. What, made you fall for him? Frailties of a woman. Frailties of a woman. Yes. You mean to say propinquity? Call it whatever it is. How long did the affair last? A few years. You mean to say when you were Secretary of Justice? Or even before? A few years. I don't remember anymore whether it's before. But you broke up with him before running for the Senate? Yes. Dati ko pong bodyguard yon. Dati ko pong driver bodyguard na naging close naman po ako sa kanya. Tumutulong-tulong din naman po ako sa kanya financially. Pero hindi yung gano'n na magpapatayo po ng bahay. Opo. Mga tambay, inamin niya, di ba? Na meron silang relasyon, mga tambay. Pero ang pinakamatindi po, hindi lang po yung pagiging relasyon po ng kanyang bodyguard driver. May pamilyadong tao po ito yung kanyang driver na si Dayan. Ito po, meron pa pong kumalat at si dating Pangulong Duterte ay may hawak po nito. May hawak daw po nito na video at napanood daw po ito ni dating Pangulong Duterte at siya po'y diring-diri. Diring-diri po rito ang dating Pangulong Duterte nung mapanood niya po at pinatotohanan po ito. Ito po, katulad po nito mga tambay, sa Senate hearing nung mga panahon na yun mga tambay. Habang kami po ay nakapark, ako ay tinawag. Ayan po, pakinggan po natin ulit. Habang kami po ay nakapark, ako ay tinawag ni Bantam, driver ni SOJ De Lima. Habang hawak-hawak niya ang cellphone ni Ronnie Dayan na naiwan sa loob ng sasakyan. Nagulat po ako nang ipinakita ni Bantam sa akin ang video ni SOJ De Lima at Ronnie na may 2 sex video. Ang isang video ay nagpupusing si SOJ malapit sa shower room na hubad-hubad. At ang isa namang video ay nag-BBJ si SOJ De Lima kay Ronnie Dayan. Nakita niyo po mga tambay? At yan po'y pinatotohanan po yan ni dating Pangulong Duterte, yung video na yan. Kaya po napakaganda po nito mga tambay. Pagka itinuloy po ni De Lima yung kaso na isasampa po na sinasabing malicious, mga tambay, parang sinasabing sinisiraan lang siya, gawa-gawa lang ito. Sa dami po na involved at nagpatotoo, karamihan po na tsugi pa at karamihan po yung nagtatago dahil nga po delikado ang buhay at dahil nga po hindi sila babaliktad sa mga sasabihin nilang katotohanan. Hindi sila kayang bilin. Hindi sila kayang busalan. Di po ba? Kaya nga lang po, ang pinakamasamang pangyayari ay nawala na rin po yata lahat sila. Wala na tayong balita. Kaya nga po na-dismiss na lahat ng kaso nito. Dahil nagkaubos na po yata ang sinasabing mga testigo yata. At yung sinasabi rin po mismo ni Colonel, di ba? Na marami talagang bumabaliktad na. Dahil nga po napabayaan po yung mga testigo. Napabayaan po nung nagpalit na po na administrasyon, wala na pong suporta. Mga kabayan. Kasi iba na po administrasyon
Dahil mismo yung DOJ Secretary yata ngayon ng ating bansa ay nasangkot din po yata sa illegal na damo yung kanyang junior. Hindi po ba ito parang conflict? Para pong nagkakaamo yan at parang iisa silang kaliskis, iisang kulay ng balat. Puro po sila may issue pagdating po sa pulburon. Pagdating sa korupsyon, kumpleto po eh. Ang Dilima, may issue ng isang damukal na korupsyon. May issue rin po ng isang damukal na natsugi na hindi po hinahabol ng human rights. Isang damukal, 85,000 mahigit. Ayon po kay Senador Estrada. Di po ba? At may issue rin po ng isang damukal na pulburon na ginamit niya para siya ay maging senador. At nanalo naman siya. Pera po ng pulburon. At ginamit niya ang mga tao na ito. Di ba? Sila Colongco, Sebastian, si Kerwin, si Junel, si Dayan. Yan po, di umano, ang mga nagamit. At itong mga testigo ng mga kernel, mga kapulisan. Di ba? Ngayon po ay nagkaubos na, mga kababayan. Ngayon, matapang po nagsasalita sa atin si Dilima na para po siya kay linis-linis at wala po siyang ginawang anomalya. Wala siyang ginawang anomalya sa pulburon. Wala siyang ginawang anomalya sa kanyang pagkatao, sa kanyang buhay. Di po ba? Hindi po siya na-involve. Hindi siya pumatol sa kanyang driver. Wala silang sex video. Wala. Malinis lahat. Pero napanood ni dating Pangulong Duterte. Wala rin po siyang issue sa lahat. Malinis po siya sa korupsyon, sa pulburon. Di po ba? Wala siyang issue dyan. At sa kanyang sex life. Wala po. Kaya nga po ngayon magsasampa pa at inaayunan pa lahat ng mainstream media halos na para pong wala pong nangyari. Walang kinasangkutan na patong-patong. Kung may bitay lang sa ating bansa, matagal na itong nabitay di umano nung panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Hindi kaya. Kaya lang po, ang dating Pangulong Duterte ay sumusunod sa batas, sa proseso ng batas. Kaya nga lang po, mga tambay, inabutan po ng kamalasan, mga kababayan. Lahat po ng na-involve at bumaliktad na mga testigo dito po kay Dilima, kay Congressman Dilima, ay mga nakalaya po yata. Nakalaya. Unang-una na si Kerwin. Nakalaya. Nakita nyo po. Pero pagka hindi ka bumaliktad, nawawala, missing. Pag hindi ka bumaliktad na testigo. Nakita nyo po. Ang galing, ano? Ganon po katindi ngayon sa ating bansa. Ngayon, bidang-bida ngayon. Tinatangkilik ng media, mga katambay. Samantalang yung ginawa niya sa ating bansa, isang damukal na korupsyon, issue ng korupsyon. Mismo si Senador Marcoleta nagpatotoo yung ginawa niyang paghawak ng kanyang mga confidential fund. Kinakas advance niya. Matindi. Walang mga resibo. Galit na galit po dyan ang mga congressman sa resibo. Pero walang resibo ang isang Dilima pero nakalusot. Unbelievable. At galit na galit din po sila dahil po sa ginawang war on pulburon ng dating Pangulong Duterte nang karamihan po ang nabiktima niyan o sinasabi nilang natsugi karamihan po ay masasamang tao. Samantalang ay nailigtas ni dating Pangulong Duterte na hindi mabiktima ng masasamang tao ay mga normal na tao. Isang damukal na hindi nabiktima ng 6 na taon. Nakaligtas tayo sa masasamang tao. Pero nung panahon ni Dilima, na siya po ay DOJ Secretary, panahon ni Pinoy, mahigit 85,000 ang natsugi, pero wala silang yaw-yaw. Nakita niyo po yung katarantaduhan sa ating bansa. Nakita niyo po, kampi-kampi. Ang masasama po ang kanila pong tinatangkilik. Yata natin ng ating gobyerno at ng ating media. Lahat ng masasamang tao yata ang pinakamagagaling sa kanila ngayon
sa ating gobyerno. Lahat ng may issue, korupsyon, katulad nito ni De Lima, magaling na tao sa kanila, kahanga-hanga, bayani pa. Hindi kaya, mga kababayan, nakakalungkot lang, yung tao na ito, katulad ng korupsyon, COA na mismo. Tapos yung record ng mga namatay at natsugi sa kanya, record po yan. Mga kababayan, pero siya pa yung inapi. Pero yung ginawa po niya sa ating bansa, lumala ang pulburon nung panahon nila. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nakita niyo po, nalimitahan. Di po ba? Hirap na sila. Pati yung pumapasok sa ating bansa, hirap na. Di ba? Pero ngayon, sasabihin nyo bang mabuti ang ginagawa nila ngayon? Nagkalat ng pulburon sa karagatan, mangingisda pa nakakita dahil sa dami nito nakakapasok sa ating bansa. At ang tanong ni Kamanong, ang mga addictus po ba ngayon ay umunti? Natatakot pa ba ngayon ang mga addictus sa panahon po ngayon? Hindi po ba hindi? Maaangas na naman sila ngayon. Mga naghahari-harian na naman sila sa karsada ngayon at hindi natutulog. Nakita nyo po? Nung makalaya silang lahat, bumalik na naman po ang problema at lumala pa yata. Hindi kaya? Nung makalaya silang lahat. Hindi po ba? At nagkaroon na naman ng posisyon sa gobyerno, mga kababayan. At meron na naman po silang pera na po pwede na naman nilang ipunin at nakawin. Di umano. Hindi po ba? Ginagawa po tayong gago, tanga at bobo. At ginigisa tayo sa sarili nating mantika nitong mga tao na ito. Kayang-kaya po silang pabanguhin. Ibangon muli ang kanilang reputasyon ng media. Laging media lang po. Pagkakampi mo ang media, matatabunan lahat ng issue mo. At ikaw ay magiging mabuting tao na. Ganun po ngayon sa ating bansa. Ganyan pong klase rin media meron tayo. Hindi po ba? Yung mga maraming issue ng korupsyon, kasalanan sa ating bansa, mga tambay, napakadali po. Napakadali. Isang dali lang ang iyong parusa. Paglabas mo, bayani ka pa. Burado na lahat ang ginawa mo anomalya, pati korupsyon. Burado na lahat. Pati ang issue mo sa pagkatao mo, sa iyong buhay, mga kabayan, at sa iyong kahinaan. Hindi po ba? Nakakalungkot lang po. Yan po mga tambay, ang ating komento dito po sa nagmamagaling at walang bahid kahit anong anomalya. Napakalinis. Napakalinis na pagkatao. Napakalinis na babae. At napakalinis na politiko. Ito pong si De Lima, ang bagong congressman ng party list. Napakalinis po. At talagang ang pinakamarungis lang at sinasabing hindi niya kayang patawarin at kakasuhan pa niya ang dating Pangulong Duterte na naglingkod po sa mga Pilipino. Binigyan niya ng proteksyon, seguridad ang ating mga anak, lalong-lalo po sa mga makakaliwa. At lalong-lalo po sa mga kriminal, addictus. Pinoprotektahan ng ating mga anak. Tayo mismo, pinoprotektahan ng 6 na taon. Pero itong mga tao na ito, katulad ni De Lima, na pinoprotektahan ba tayo nito? Nung siya po ay lingkod bayan at ngayon ay lingkod bayan na naman. Naprotektahan po ba tayo nito sa pulburon? Mukhang nagkaroon pa ng factory ng pulburon nung panahon niya sa Muntinlupa. At naprotektahan po ba tayo nito sa mga kriminal nung siya'y DOJ Secretary? 85,000 ang natsugi. Protektado ba tayo ng mga ganitong klaseng lingkod bayan? Ano po masasabi niyo mga kabayan? Hindi po ba tayo ginagawa mga gago nito? Sa bagay, sila na lang po yun. Kaya lang po na pag-uusapan lang natin. Kasi po nakakalungkot lang ang ating mga media. Kung sino pa yung naglingkod ng matino, makabayan, makapilipino. Galit sa mga masasama. Pero hindi man lang po tinatangkilik at hindi man lang po marunong magpasalamat ang media sa ginawang kabutihan ng dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Nasugpo niya lahat halos. Napakalaking porsyento. Lalong-lalo sa masasamang bisyo, makakaliwa at korupsyon, pati mga oligarko. Pero ang mainstream media,
Ni isa. Kahit gabutin ng asin, gabutin ng munggo, wala silang nakitang kabutihang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Hindi niyo po ba napapansin? Kahit sa pahayagan, kahit sa mainstream media, wala. Wala silang kinredit kahit isa. 3 taong nanunungkulan ng binagoong Pilipinas, meron po bang kinredit man lang ang mainstream media na mabuting nagawa ng dating Pangulong Duterte? Wala pa akong nakikita. Baka kayo, mga kabayan, may nakita na kayo. Sabihin nyo naman po kung ano yung sinabi nila na kabutihan na ginawa ni dating Pangulong Duterte at ng Vice President Sara Duterte. Puro kabutihan po ang sinasabi po ng masasama. Yung masasamang tao ang pinabubuti nila. Yung mabuting tao at mabuting lingkod bayan, pinasasama naman nila. Ganun po nakikita ko po, mga tambay. Komento ko po. Ganyan po nangyari po sa ating bansa. Nung pumasok po ang binagawang Pilipinas, ang mabubuting lingkod bayan, pinasasama. Yung mga gago, magnanakaw, at napakaraming karga-arga na masasamang gawain sa ating gobyerno, pinabubuti po nila gamit yata ang mainstream media. Unbelievable. Maraming salamat po mga kabayan sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagko-comment, like and share and subscribe, at sa ating po mga subscribers. Maraming salamat po. Ingat-ingat po tayo. Ingat-ingat po kayo. Mabuhay po kayo. Mahirap na po ang ating sitwasyon ngayon. Marami pong masasama ang nagiging mabuti po ngayon. At syempre po sa ating pong mga biyaya na natatanggap, shoutout po, thank you po sa inyo. Kay Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershon ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisug, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celeona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, si Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, at si Norma Garcia. Maraming salamat po mga kababayan sa inyo pong biyaya. At ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. Ingat-ingat po mga kababayan. At muli po mga tambay, bago po tayo magtapos, lagi ko pong hiling sa inyo mga kababayan, mga katambay, na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, mailayo po sila sa kapahamakan ng Vice President at ang dating Pangulong Duterte, at maduktungan din po ang kanyang kalakasan at buhay, at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maingatan po sana sila. Maraming salamat po sa mga dasal mga kababayan. At muli po mga tambay, ingat-ingat po tayo, doble ingat po. Dahil nagiging mabuting tao na naman po si Dilima mga tambay. Walang ginawang kasalanan sa ating bansa. Napakalinis. Kaya mag-ingat po tayo sa mabubuting tao na katulad po nitong mga lingkod bayan na ganitong klase. Ingatan po natin mga tambay. Ingat po tayo. Mahirap na. Dahil sanay na sanay po sila magsabi ng totoo. Hindi po ba? Thank you po. Ingat po. Paalam.